Tinining papuri at pagtaas ng investment rating, gayon din ang naiulat na mataas na foreign reserves ng bansa. Hinihintay ng ating mga kababayan na maranasan ang ginhawang pang-ekonomiya at maibsan ang tumataas na bilang ng mga kababayan nating nagugutom. Makakapanayam natin live dito sa PTV News Center si Professor Ernie Gonzalez ng University of Santo Tomas, isang dalubhasa sa larangan ng ekonomiya. Magandang umaga po, Professor Gonzalez. Good morning. Yes, sir. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang kasalukuyang antas ng ekonomiya ng Pilipinas? Dalawang perspective. Yung sa growth, maganda talaga. Ibig sabihin ng growth, nag-a-accumulate tayo ng production, pumapasok ang investment, lahat ng... Kasi nag-scale down nga ang IMF ng mga mauunlad na bansa like China, South Korea. Pero tayo, itinaas tayo. Kasi tawag nga rising star of the Pacific. Sa growth side. Pero yung ability natin na yung accumulation ng economy ma-share sa society, may problema tayo doon. Hindi masyadong nalilinaw yan. Pero may insight ang Malacanang doon dahil nabasa ko yung posisyon ni Presidente doon through the spokesperson. Nilinaw doon ng Presidente dapat ayusin yung legislative agenda. Dapat ang legislative agenda ma-define properly yung sa economic aspect. Hindi well-defined eh. Sa ngayon, kung titignan natin yung political sector sa bansa, dapat na-scale up na ano yung gagawin nila sa... Kailangan linawin ano talaga yung gagawin nila sa Senado, hindi yung mag-e-election ulit tayo sa 2016. Correct. I think that is a disservice to the trust and confidence of the people who put them there. Bale, are you, Professor, na yung pong kakulangan natin sa batas ang nagiging dahilan kung bakit hindi nararamdaman ng marami sa mga Pilipino itong pag-angat ng ekonomiya ng bansa natin? Definitely. Legislation, kaya nga ang legislation, kapartner ng administration, yung executive branch of government. Pakinggan natin sinasabi ng mga senador natin, malinaw ba sa kanila yung programa para malinaw ba sa kanila na yung accumulation ng kayamanan ng bansa na isi-share sa taong bayan? Yes. Well, ano po yung mga dapat baguhin sa batas sa inyong palagay? Okay. Una yung mining kasi ganito yan yung datos na nagugutom, tumaas from 15% to 19%. Yes. Ang pinanggagalingan, Mindanao. Saan pumasok ang investment? Mindanao. Ano yung direction ng investment? Mining. Bakit may effect ang mining? Di ba dapat pumasok ang investment, gaganda yung buhay ng mga tao doon, mabibigyan ng... Hindi. Ang nangyayari kasi dyan, hindi sa economic nakakaroon ng epekto, sa environment. Mga tao natin sa Mindanao, yung mga hand-to-mouth, pagka low tide dyan, sa hapon, pupunta ng dagat yan, kung ano yung mga pagkain doon, kakainin nila yon. Tapos, syempre, yung bigas nila sa bahay, yun yung pinagtamnan nila ng nakaraang cropping season, so may bigas sila sa bahay. Ano nangyayari sa minahan? Yan ang sumisira ng ilog. Pagkasira ng ilog, bababa yan sa coastal areas. May mga study na yan, well-documented yan. Pinablis pa yan ng England under the leadership ng inassign ni Tony Blair noon. Pumunta dito sa atin, 2008. Ang pangalan ng member ng parliament sa England, si Claire Short. Bisita namin siya sa UST noon. Nagpalabas pa sila ng news release. Sabi sa Pilipinas, mag-ingat tayo sa epekto ng mining. Kasi ang ginawa, nung nag-i-industrialize ang Europa, ang ginawa nilang mining continent, Africa. Yumaman ng Europa, naghirap ang Africa. So kailangan linawin natin to kasi ang laki ng epekto ng mining sa mga tao Yan ang dapat ayusin ng Senado. Ayusin na Act. Gawin nilang responsive ito. Okay, kung hindi natin maiiwasan yan dahil may mga international commitments tayo, ayusin naman natin yung epekto nito sa taong bayan. Yan ang dapat ayusin din sa Mining Act na yan. And then other than the Mining Act, sir, iba pa pong mga dapat solusyonan na provision sa batas? I think may problema tayo sa fundamental aspect ng pag-manage ng ekonomiya natin
Hindi palaging sinasabi ni Presidente, ayusin niyo yung batas na ginagamit ko para maging effective yung governance ko. Ano yung problema natin? Sa larangan ng governance na dapat ayusin ng Senado. Sinabi na ni Presidente nung inaugural address niya, unang-unang upo niya sa Malacanang, dapat i-agenda yung antitrust law. Ano ba ibig sabihin ng antitrust law? Yun yung batas na aayusin yung kapangyarihan ng mga mayayamang mga Pilipino na may control sa industriya at politika ng bansa. Sinabi ni Pinoy yan eh. Opo. I-agenda natin yung antitrust law. O hanggang ngayon, nasan yung agenda? 3 years na yung nakaraan. Nasan Yes. yun? Professor, speaking of laws, kasi po recently na-revive itong talks to the charter, particularly the economic provision ng ating konstitusyon. Are you in favor of this? At makatutulong po ba ito sa effort natin na paangatin palalo ang ating ekonomiya? Okay, now we are nearing the critical point here. No less than the ex-Supreme Court Justice, Renato Puno, 2 or 3 months ago, he launched his book at the UP College of Law. I was there, I was present there. Yes. Si Justice, sumama na rin sa kilusang makabansang ekonomiya. Ano sabi ni ex-Justice Puno? Ang bottom line, ang problema ng bansang to, social injustices. Kaya marami itong dapat i-address. Kasi sabi ni Justice ganito, ang basic law of the land, ina-assure ang bawat isang Pilipino na mabubuhay siya ng may kaayusan. Ang sabi ni Justice, pag hindi napatupad ng konstitusyon yan sa bansa, pwede nating isu sa korte yung mga pinanggagalingan ng problema na yan. Yun yung libro ni Justice ngayon na binabasa namin. So, ibig sabihin, may fundamental problem tayo. Hindi lang batas eh. Palagay ko yung struktura kaano ng batas. Kasi ganito yan eh, sa larangan ng akademya at lehislatura, ang akademya, ang pinanggagalingan ng direksyon ng lehislatura. Ibig sabihin, akademya, yung mga profesor, pareho namin. Yes. Ano sinasabi ng economic education sa bansa? Puro growth-centered eh. Puro growth-centered, pero hindi na-address talaga yung problema na ang basic problem is, okay, nag-accumulate tayo ng wealth. Na isi-share ba itong wealth na to sa society? Panghuli na lamang po, sir, ito pong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Taiwan, magkakaroon po ba ito ng epekto sa ating ekonomiya? Malaki eh, kasi ang export natin sa Taiwan. In a negative way? Electronics product eh, $1 billion. 40 billion ang export natin electronic products sa Taiwan, 1.2 something. Ang malaki sa China mismo, sa Republic of China. So malaki epekto nito. Pero politically, siguro dapat kausapin lang ni Presidente si Obama, tapos na yan. Okay, maraming salamat po sa inyong insights, Professor Ernie Gonzalez ng University of Santo Tomas. Okay, thank you very much.